Ang nakaraan. Matagumpay nang nakapasok sa dungeon ang ating bida kasama ang Twilight Wind Guild. Agad namang nagpasiklab ang kanilang bise-kapitan, si Agnisa, ipinamalas ang tunay na lakas ng isang mithril rank warrior. Maging ang ating bida at si Stone Mong ay hindi nagpahuli sa pagpapakita ng kanilang kakayahan. Samantala, ang kumag na si Nines ay hindi makalaban matapos maiwan ang kanyang espada, at dahil sa kanyang panunumpa, hindi siya maaaring gumamit ng ibang sandata. Pagdating nila sa pangunahing bahagi ng dungeon, tumambad sa kanila ang isang maliit na bolsa, na papalibutan ng isang malawak at madilim na lawa. Dahil sa kakapusan ng espasyo at bigat, napilitan ng ilan na tanggalin ang kanilang mabibigat na baluti upang makasakay. Habang naglalayag, napansin ng ating bida ang kakaibang pagbabago sa kapaligiran, hindi pa pala natatapos ang kanilang pagsubok. Mula sa malayo, dumaan ang malamig na hangin dala ang bangungot ng kanilang paglalakbay, mga zombie na patuloy silang hinahabol sakay ng mga bangka. Mabilis nilang napalibutan ang grupo, ngunit hindi nagpatinag ang ating bida. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang mga abilidad, air interjection at airbag, na nagbigay sa kanila ng daan upang makalusot patungo sa lugar ng boss. Ngunit sa kanilang pagpasok, hindi nila namalayan ang mas matinding panganib na nag-aabang. Sa gitna ng kadiliman, tumambad sa kanila ang isang halimaw na hindi dapat umiiral sa isang B-rank dungeon, isang lich. Sa matinding pagnanais ni Agnisa na protektahan ang kanyang mga kasamahan, naglakas loob siyang sumugod. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nahulog sa ilalim ng kapangyarihan ng Lich King. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang hakbang ang ginawa ni Nines, ang kumag na kabalyero. Sa kabila ng kanyang kawalan ng espada, buong tapang siyang nagpresintang maiwan upang labanan si Agnisa, na ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Lich King. Bilang isang tunay na kabalyero, hindi niya maaaring talikuran ang isang kasama, kahit pa ito'y naging isang kalaban o tumalikod sa kanyang kalaban. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi lamang ito tungkol sa karangalan, tila may mas malalim siyang binabalak. Ang pagpapatuloy. Tuluyan nang nagpaiwan si Nines upang harapin ang Lich King at si Agnisa, na ngayon nasa ilalim na ng madilim na kapangyarihan. Sa halip na matakot, buong yabang siyang tumindig, hinayaan ang hangin na magpagulong sa kanyang buhok habang may bahagyang ngiti sa labi. Ang tunay na kabalyero, aniya, ay hindi kailanman nagpapakita ng kanyang likod sa kalaban. Sa kabila ng panganib, tila ba ini-enjoy pa niya ang sitwasyon. Pinagmasdan niya ang kanyang daliri, inamoy ito ng may kumpiyansa, saka ngumiti ng mapanukso, isang pamilyar na eksena na nagpapakita ng kanyang pagiging mayabang. Tumawa ito at nagwika ng, kahit pa si Agnisa ang kalaban, nagamit na ng taong ito ang lahat ng kanyang lakas. Pati ang magarbong apoy niya ay papatay na rin ngumingisi pa. Dagdag pa ni Nines, natural lang naman iyon, halos ako lang ang naglinis ng piitan. Kasabay nito ang kanyang nakangising pagmamalaki, na para bang isang simpleng gawaing bahay lang ang kanyang pinagdaanan. Sa harap niya, matatag na nakatayo si baby girl, ngunit hindi na siya ang dating kasamahan nila. Ang baby girl natin ngayon ay hawak na ang kanyang nag-aapoy na espada, ang matinding enerhiya nito ay nagbabanta ng kapahamakan sa sinumang lalapit. Ngunit imbes na matakot, lalo pang lumalim ang ngisi ni Nines. Lahat ng ito ay ayon sa plano, mula mismo kay Nines. Sa kanyang mapanuksong tono, ibinaba niya ang kanyang mga kamay na tila ba wala siyang balak gumamit ng sandata. Sa kasalukuyang antas ni Agnisa, kaya ko siyang harapin gamit lang ang sarili kong mga kamay. Nagsimula ng pakawalan ni Agnisa ang naglalagablab niyang apoy. Sa kanyang mga mata, makikita ang kawalan ng sariling diwa tanda ng sumpang bumalot sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, inihanda niya ang kanyang unang atake, isang nag-uumapo na puwersa ng apoy na umiikot sa ere, handang tupukan ang sinumang tatamaan nito. Sa gitna ng lumalagablab na enerhiya, sa kanyang nagliliyab na mata ipinatungo niya kay Nines ang tila umiikot na apoy sa ang nag-aapoy na tila ipu-ipus ay bumuo ng isang nagngangalit na fire vortex, sumasayaw sa ere bago tuluyang bumulusok patungo sa kabalyero. Ngunit kapansin-pansin, hindi man lang gumalaw si Nines. Sa kabila ng lumaragasang init at nagbabadyang panganib, nanatili siyang nakatayo, matatag, at walang bahid ng takot. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Nines, mula sa kanyang mayabang na ngiti, unti-unting lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Pinagpapawisan na siya, at sa unang pagkakataon,
kita ang pagkatatarante sa kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Agnisa, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng matinding paghiwa sa hangin, kasunod ang isang diretsyong bugzo ng apoy na dumaluyong patungo kay Nines. Hindi na siya nag-isip pa, umatras agad ang kumag na kabalyero. Halos madulas siya sa kanyang pagmamadali, pilit na iniiwasan ang naglalagablab na pag-atake ng kanyang bise-kapitan. Ano to? Bakit parang hindi nauubos ang kapangyarihan niya? Bulong niya sa sarili habang patuloy na umiiwas. Ngunit hindi pa tapos si Agnisa. Mula sa kanan, nagpakawala siya ng panibagong pagsiklab ng apoy, mabilis at walang awa. Sa sobrang pagkataranta, yumuko si Nines na parang ingot, halos madapa sa sarili niyang paanan. Ang init! Ang init! Sigaw niya habang halos gumagapang na palayo, mukha ng isang batang nakaupo sa gilid, takot na takot sa bawat atakeng ibinabato sa kanya. Kitang-kita ang dobleng bilis ng galaw ni Agnisa, isang anino ng lagablab ang iniwan ng kanyang mga kilos habang inihahanda ang panibagong atake. Samantala, si Nines ay napanganga, halatang walang ideya sa dapat gawin. Nanginginig ang labi nito habang pinagpapawisan ng todo. Ang mga kabalyero, hindi kailanman nagpapakita ng kanilang likuran. Sigaw niya, na parabang pilit kinukumbinsi ang sarili. Pero kasabay ng kanyang matapang na deklarasyon, napansin ang mabilis niyang pag-atras. Halos hindi na makita ang kanyang paa sa bilis ng kanyang paglikod. Hindi ako nagpapakita ng likod. Sigaw niyang muli, habang patuloy na tumitibay ang kanyang pagsanay sa isang tunay na up na skill, ang backstep. Sa parehong oras, ang ating bida at si Stone Mang ay tuluyan ng nakalabas ng kastilyo. Mabilis silang tumatakbo, desperadong lumayo mula sa panganib. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakbo, isang boses ang pumailan lang sa kanilang likuran. "Fair na, tumakbo tayo ng sama-sama." Sabay silang napalingon, at laking gulat nila ni Stone Mang, nasa harapan na nila si Nines, tumatakbo ng patalikod. Napatingin ang dalawa, hindi makapaniwala sa nakita nilang eksena. Si Stone Mang, na hindi makapagtimpi, nagtanong ng seryoso. "Akala ko ba lalaban ka kay Agnisa?" Galit na galit namang sinagot ni Nines, habang patuloy na tumatakbo ng pabaliktad. "Sa tingin mo kaya mapapatigil ko siya? Isa kang ingot." Sa gilid, hindi napigilan ni Nagi ang kanyang mapang insultong ngiti habang tinitingnan ng kumag na kabalyero, ang dating mayabang, ngayon isang tumatakas na daga. Habang patuloy silang tumatakbo, isang madilim at malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Stone Mang. Sa mabigat na tinig, nagwika siya. "Hindi na ako umaasa kay Nines. Matagal na niyang ipinapakita ang kanyang likod sa mga zombie kanina pa." Sabay buntong hininga, tila ba nawalan na ng pag-asa sa kumag na kabalyero. Ngunit hindi papayag si Nines na manahimik. Agad siyang tumugon, "Paano kung dala ko lang ang aking espada, ang aking pinakamamahal na Elizabeth Robust?" Ngunit walang awa ang sagot ni Stone Mang, "Pagod na akong marinig yan." Sabay tuloy-tuloy sa pagtakbo. Huminto kayo. Sa isang iglap, pinahinto ng ating bida ang dalawa. Kasabay nito, itinuro niya ang kanilang daraanan. Napako sa kinatatayuan ng ating bida at ang kanyang mga kasama, isang dambuhalang hukbo ng mga zombie ang kakadaong pa lang. Halos hindi na mabilang ang kanilang dami. Nagwika si Stone Mang, halatang naiirita at nababahala. Napakadami naman nito. Samantala, mabilis na lumingon ang ating bida papunta sa entrada ng kastilyo. Doon niya nakita ang isang mas nakakakilabot na banta, si Agnisa, dahan-daang lumalabas mula sa kastilyo. Isang hukbo sa labas, at isang malakas sa loob. Sa isang iglap, kumilos si Stone Mang. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nagpakawala ng isang mabigat na atake tungo kay baby girl. Hindi para saktan siya, kundi upang makapagbigay ng dagdag na oras para sa kanilang pagtakas. Biglang nagpakawala ng matinding suntok si Stone Mang sa lupa. Ang impact ng kanyang atake ay parang isang malakas na pagsabog, na nagpadala ng mga lakas ng lupa upang magbitak-bitik. "Stone Seal!" Sigaw ni Stone Mang, at sa kanyang utos, mabilis na lumitaw ang magkabilang barikada ng matitigas na bato mula sa ilalim ng lupa. Parang isang pader ng matitigas na bato, pinapalibutan nito si Agnisa, unti-unting pinapalapit ang mga pader sa isa't isa, tila siya ay makukulong sa isang bato ng prison. Smash!
Sigaw ni Stone Mang habang pinipigilan ang oras ng kanilang pag-atras. Para bang gusto niyang tapusin na ang laban at bigyan ang kanilang grupo ng pagkakataong tumakas. Ngunit nagulat ang lahat, sa isang iglap, naglaho si Agnisa. Para bang isang piraso ng liwanag. Si Agnisa, ang matay punong-puno ng apoy at galit, nagmadali na parang kidlat, lumundag mula sa bato at parang isang pabagsak na ulap ng apoy, lumipad patungo sa kinalulugaran ni Stone Mang. Siya ngayon ay nagulat at hindi makakilos. Habang ang ating bida, nasa kabila ng kalituhan, nag-iisip kung paano makakatulong kay Stone Mang at paano pipigilan si Agnisa, na natili siyang mataman sa harap ng nangyayari. Nag-isip siya ng mabilis. Ang mga tools na available sa kanya ngayon ay hindi sapat. Alam niyang hindi makakaapekto kay Agnisa ang padalos-dalos na atake. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang may isang bagay sa kanyang bag. Napansin ni Agnisa ang galaw, ngunit hindi siya magpapatalo. Patuloy siya sa pag-atake kay Stone Mang, ngunit nakita niya na may isang bagay na lumagpas sa kanya patungo sa itaas. Isang weaponry secret art. Si Nagi ay agad na sumigaw. Fetch! Si Agnisa ay tumalon paitaas upang abutin ito. Nang maabyutan, sinalo niya ito gamit ang kanyang bibig at kinagat ang bagay na ibinato ni Nagi na parang cookies, mistulang pusa ito sa kakyutan. Makikita si Agnisa na tahimik at kaakit-akit, kagat-kagat ang cookies at tila nasasarapan sa bawat kagat. Nagmistula siyang maamo na pusa, na parang nakalimutan ang galit at ang matinding laban. Si Nagi, na nakatingin kay Agnisa, pinagpawisan at nagsabi, "Hinala ko na, kahit na siya'y nasa ilalim ng kontrol, parang sinusunod pa rin niya ang kanyang mga likas na ugali." Habang si Nines ay tawang-tawa sa eksena, hindi makapaniwala sa nakikita, kaya't tinanong, "Ano iyon?" Ngunit si Nagi, hindi nag-aaksaya ng oras, agad nagdesisyon. "Wala nang panahon. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan na nating maghanap ng lugar na pagtataguan, baka may pagkakataon pang magtago sa loob ng kastilyo." Makikitang tumungo na nga ang tatlo sa loob nito. Pagod na pagod ang ating bida, at makikita na hindi pa rin humuhupa ang tensyon mula sa kanilang mga engkwentro sa labas. Ang tatlo ay natigilan at nagpapahinga, humihingal at nananabik ng konting oras ng pahinga. Habang pinagmamasdan ni Nagi ang paligid, sinabi niyang mukhang hindi na tayo sinusundan ng mga animal. Ngunit, nang tinitigan niya ang binta at ang nakikita niyang mga zombie na umaakyat mula sa bangin, nagkaroon siya ng kaunting pangamba. Napansin niya na ang mga ito ay patungo sa kastilyo, at mukhang magbubuklod ang mga ito upang magtulungan sa isang malaking atake. Nagi, nag-iisip kung ano ang dapat gawin upang masugpo ang paparating na panganib, habang si Nines ay tumugon na. "Sa tingin ko hindi magiging madali ito para sa atin." Si Nines, iritado sa sitwasyon, nagpatuloy. "Malinaw na kaunti na lang ang natitirang ether," ni Agnisa matapos niyang linisin ang piitan ng mag-isa. Hindi na siya kasing lakas ng dati, pero nagiging malakas ulit ito dahil siguro sa nakukuha niyang kapangyarihan mula kay Lich, dagdag na wika nito. Habang si Nines ay patuloy sa kanyang yabang, sinabi niya, "Kung hindi lang lumakas si Agnisa, alam mo, napatumba ko na siya." Ngunit si Mang at ang ating bida ay nakatingin lamang sa kanya, at halatang hindi na naniniwala sa mga sinabi ni Nines. Binago ni Nines ang usapan at nagtanong, "Anong klaseng lugar ba itong napasukan natin?" Ngunit kahit sina Mang at Nagi ay walang kasiguraduhan sa sagot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may napansin silang kakaiba sa di kalayuan. Napatingin si Nines sa mga nakadisplay na sandata at kagamitan, na tila ginagamit ng mga halimaw. Nagsalita ang ating bida, habang maingat na sinusuri ang mga gamit. Hindi ito mga karaniwang kagamitan na ginagamit ng mga tipikal na zombie. Sa kanyang obserbasyon, tila isang pamilihan ng mga lot ang lugar na iyon, isang imbakan ng mga kagamitan na nakalap mula sa mga dating manlalakbay. Nagulat sina Nines at Mang, hindi makapaniwala na ang lugar na ito ay nagal alamang ng napakaraming kayamanan. Tumango si Nagi at ipinaliwanag. Matatalino ang mga halimaw tulad ng Lich. Ang mga bagay na nakukuha nila mula sa mga natalo nilang manlalakbay ay hindi nila tinatapon, sa halip, kinokolekta at iniimbak nila ito dito. Habang pinagmamasdan ni Nagi ang paligid, napansin niya ang isang bagay na hindi tugma sa lugar. Sa malamig at madilim na ekspresyon, napaisip ang ating bida. Ang tiitang ito ay may mas mahirap na estruktura kumpara sa antas ng kahirapan nito.
At kung ang pinuno ay isang lich, hindi na nakapagtataka kung marami ng strike squads ang nabigo. Ngunit isang katanungan ang bumagabag sa kanyang isipan. Bakit mayroong mga laruan ng mga bata at gamit ng hindi manlalakbay dito? Tumugon naman si Mang wika nito na, may isang kwento na ganon. Tulad ng sinabi ko noon, madalas naming linisin ang mga piitang iniiwasan ng iba. Kahit ang piitang ito ay iniiwasan dahil sa madalas na pagkabigo sa paglilinis nito mula pa ng likhain. Sa hindi malamang dahilan, pagkatapos noon, madalas nagkaroon ng mga kaso ng pagkawala ng tao sa mga kalapit na nayon. Wala akong napansing anumang kakaiba habang sumusulong sa piitan, pero ito ay. Sumagot ang ating bida ng may bahagyang pag-aalinlangan, ngunit baka sa kanyang tono ang pagkabahala. Isa itong pagdukot. Ang mga halimaw ay lumalabas sa piitan. Napakunot noo si Nines, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ibig mong sabihin, dinukot nila ang mga sibilyan? Tanong niya, habang lumilibot ang tingin sa mga gamit sa paligid. Hindi pa siya nakontento at muling nagtanong, may halong galit at pagkalito sa kanyang boses. Isa itong piitan kung saan wala pang nagaganap na paglabag. Hindi ba dapat nasa loob lang ng piitan ang mga halimaw? Tumugon ang ating bida, nananatiling kalmado, isa lamang itong pagsusuri, ngunit hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Ipinaliwanag ng ating bida, sa madaling sabi, ang mga halimaw sa piitan ay hindi lumalabas. Karaniwan ang tinatanggap na ang mga halimaw na hindi nakakatanggap ng enerhiya sa loob ng piitan ay hindi magamit ng maayos ang kanilang lakas sa labas. Hindi lumalabas ng piitan ang mga halimaw maliban na lang kung ito ay isang espesyal na panlabas na piitan, o kung may nagaganap na paglabag. Kinumpirma ni Nines na ang tanging paraan para matigil ang mga kaganapan sa loob at labas ng dungeon ay ang pagsugpo sa boss na si Lich. Matapang niyang sinabi, hindi ko hahayaan ang kawalang katarungan. Bilang isang kabalyero, tatalunan ko ang Lich. Nagtanong si Nines, bakit kayo ganyan makatingin? Walang emosyon na sumagot si Mang, wala lang. Tila wala na silang tiwala sa kanyang mga sinasabi. Bigla na lang naglabas ng kulay bughaw na tela si Nines at itinali ito sa kanyang mukha upang takpan ang kanyang mga mata. Sabay sambit nito, talagang iba na ito ngayon. Simula ngayon, pagtataksilan ko ang panate ng kabalyero, at muling hahawak ng espada. Tila nagulat naman ang ating bida sa aksyon ni Nines. Ang hindi pagsunod sa panata ay magdadala ng matinding kalamidad. Hindi mo ito malilinlang, Nines, kahit takpan mo pa ang mata mo. Ngunit ngumisi lang ang kumag at sinabing, ang panata ay ginawa ko para sa sarili ko, kaya pwede ko rin itong dayin. Hindi ko pa naman ito nasusubukan dati, buburahin ko na lang sa isip ko. Binago ni Nines ang usapan at sinabi nito na kung mabibigyan niya lang kahit isa pa tama ang Lich. Dapat ay sapat na ito upang maalis ang mahika ng pananakop kay Agnisa. Pinakiusapan niya ang mga kasama na dalhin siya sa kinaroroonan ng Lich. Sinabi pa niya, sa tingin ba ninyo madali pagtaksilan ang panata ng kabalyero? Si Stone Mang, na naguguluhan pa rin, ay nagtanong, paano natin gagawin iyon? Sumingit ang ating bida, totoo bang kaya mong talunin ang Lich kapag dinala ka namin doon? Sumagot si Nines sa ating bida, mali ang tanong mo nagitugon nito. Kung tama ang mga haka-haka mo, kailangan natin malaman kung kaya ko talagang tapusin ang laban na ito o hindi at ito ang dapat nating gawin. Sumang-ayon ang ating bida. Aalalayan at gagabayan si Nines na makapunta sa boss. Sumigaw si Mang, ano na ang kailangan nating gawin? Dahil ang grupo ng mga zombie ay nagsama-sama at sumama na kay Lich. Upang matalo ang Lich, dagdag pa ng asong manlalakbay na, kailangan nating lampasan si Agnisa. Kahit ang pulutong ng mga zombie ay hindi natin pwedeng gawing hadlang. Tama yan, tugon ng ating bida, makikitang kinukuha na ang pana. Para malampasan natin ang hukbo, ang kailangan natin ay labanan sila ng harapan at buuin ang ating sariling hukbo, wika nito. Nagsimula ng magsanib ang boss ng dungeon, si Agnisa, at ang hukbo nito. Isang zombie ang dumating, lumuhod, at tila may iniuulat. Matalim ang naging tingin ng boss bago ito nagtanong, nahanap mo na ba ang mga daga? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi nito bago muling nagsalita, dalhin silang lahat sa akin. Okay lang putulin ang mga braso at hita nila. Sa isang iglap, sumugod ang grupo ng mga halimaw, nagsisigawan na parang mga buang.
Wala silang inaksayang sandali habang patuloy silang humahangos patungo sa lokasyon ng ating bida. Agad na napansin ng ating bida ang paparating na hukbo. Walang pag-aalinlangan, binalaan niya ang kanyang mga kasama. Parating na sila, manatili kayo sa likuran, aniya. Tahimik silang nag-abang habang ang mga nagwawalang zombie ay palapit ng palapit. Sa unahan, isang halimaw ang hindi sinasadyang makatapat sa isang lubod na may nakasabit na kulay bughaw na kabute, isang pampausok. Sa isang iglap, sumabog ito, nagkalat ang buhangin at usok sa paligid, agad na bumalot sa ating bida at sa kanyang mga kasama. Si Nines, tila hindi mapigil ang maglaway sa natatanging aroma ng usok. Huwag kang huminga, saway ni Stone Monk. Samantala, tinawag ng ating bida si Gluttony upang lumabas. Handa na ba tayo? Tanong niya. Malapit nang matapos, sagot ni Gluttony, bagamat may pagdududa sa kanyang tinig. Sigurado ka bang gagana ito laban sa mga halimaw? Ngumiti ang ating bida, puno ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, ako ang magtututok. Handa na ang ating bida, bitbit ang kanyang bag habang matamang nakatingin sa paparating na mga zombie. Dahan-dahan niyang itinutok ang butas ng kanyang bagahe sa kanila, sa kamarahang nagsabi, basta tumira lang. Sa sandaling ganap na may tapat ang butas ng bag sa mga kalaban, isang nakakasilaw na liwanag na kahel ang lumitaw mula rito. Sa loob, makikita ang isang pangkat ng aso, lahat may hawak na pana, nakangiti, at tila sabik ng sumalakay. Si Gluttony, ang kanilang leader, ay tumayo sa unahan at tumikim bago magsalita, panahon na para patunayan ang halaga ninyo. Itinuro niya ang direksyon ng kanilang target, itinuwid ang tindig, at malakas na sumigaw, fire. Sa loob makikita ang papalabas na mga palaso at mula sa butas ng bag ng ating bida, biglang sumambulat ang walang humpay na pag-ulan ng mga palaso, tila isang nagngangalit na bagyong walang balak huminto. Porter's Secret Art, Rapid Dotling Dong. Hindi mabilang ang mga palaso ang rumaga sa palabas, parang isang nag-aapoy na agos ng kamatayan. Bawat isa ay matulin, tumpak, at walang awang tumatama sa hukbo ng mga zombie. Napahinto ang mga halimaw, mga matay ng laki sa pagkagulat. Tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang matinding pagbuhos ng palaso ay bumalot sa buong lugar, parang isang pader ng walang hanggang pag-atake. Si Stone Monk ay hindi makagalaw, nakatulala sa harap ng eksenang nagaganap, nakakapanibago. Bulong niya, punong-puno ng pagkagilalas. Samantala, si Nines, na may pirang sa mata at mukhang ingot, ay clueless na nagtanong, ano bang nangyayari? Habang parang wala lang sa paligid niya ang nagbabagsak ang halimaw. Isa-isa, nagsibagsakan ang mga halimaw, wala ni isa ang nakaligtas sa walang awat na pag-ulan ng mga palaso. Ang lupa ay natakpan ng mga nabuwal na katawan, at ang paligid ay napuno ng tunog ng mga pana na sumasalpok sa laman at buto. Napangisi ang ating bida, punong-puno ng gigil at determinasyon. Sa isang malakas na sigaw, kanyang ipinahayag ang susunod niyang plano. Babanat ako papunta sa kwarto ng boss ng ganito. Samantala, nag-update ang talaan ng puntos, isang sistemang sumusubaybay sa kontribusyon ng bawat isa. Makikitang kulelat pa rin si Nines, na may negatibong 30 puntos, sa kadahilan ng pag-abandona sa laban. Samantala, si Nagi ay umakyat na sa 80 puntos, habang si Mom ay may 50 puntos, nagpapakita ng solidong pagganap sa laban. Kahit isang kalaban na, si Agnisa ay hindi rin nagpahuli, hawak pa rin ang 50 puntos, isang patunay ng kanyang lakas at presensya sa digmaan. Si Gluttony, bagamat may kaunting pagdududa kanina, binigyan siya ng 10 puntos, habang ang mga aso, dahil sa kanilang kamanghamanghang pag-atake ng palaso, ay nakakuha ng 30 puntos. Hanggang dito na lang ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo mga Kazans.